Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 29, talata 1 hanggang 7. Dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ng mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayon at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga, kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Genesis chapter 29, 8 hanggang 14 po. At kaniyang sinabi, "Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon. Gayon nga naming pinainom ang mga tupa." Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari ngang makita ni Jacob si Raquel at na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, na lumalapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinangkan ni Jacob si Raquel at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Raquel ay isinalaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kaniyang ama, at anak siya ni Rebekah, at siya'y tumakbo at isinalaysay sa kanyang ama. At nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya sa kanyang sinalubong at kaniyang niyakap at kaniyang hinangkan at kaniyang dinala sa kaniyang bahay, at isinalaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman," at dumuon sa kanyang 1 buwan. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Aking pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-29 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 21. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng 1 araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 29, versikulo 22 hanggang 28. At ang sabi,
Pumayag si Laban kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitan niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya at sumiping si Jacob kay Leah. Ibinigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang babae na si Silpa para maging alipin nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit niloko mo ako?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggong pagdiriwang ng iyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay muli kang maglilingkod ng 7 taon pa." Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong panata sa araw na ito ay mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 20, talata 20 hanggang 35. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah, kaya niloob niyang magkaanak si Leah, pero si Raquel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Reuben. Dahil sinabi niya, "Nakita ng Panginoon ang paghihirap ko, at ngayon tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa." Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki dahil narinig niya na hindi ako minahal ng aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Simeon." Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil 3 na ang anak naming lalaki." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Levi. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, pupurihin ko ang Panginoon." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Judah. Mula noon, hindi na siya nagkaanak. Amen.